Thank you, Pastor. Mapahal ang umaga po sa lahat. Lagi po, masarap talaga na lingkod sa Panginoon. Amen. Yung tayo nyo at saka yung upo nyo dyan, masarap talaga. Amen. Masarap po ba magkakaupo nyo dyan? Amen. Alam nyo po, ako po sa presensya ng Diyos, ay napakasarap. Gaya nga ng mensahe kahapon, ay talagang iba ka na. Di ba? Kung nagtatawanan ka, hinahamak at iniiwasan nila. At dahil hindi ka naman sumasama sa kanila, magulong pamumuhay. Amen? So, salamat sa Panginoon, inuusip na. Nung pawag kasi nung malingan, ang sabi ng Panginoon, magdiwang tayo at nagalak po ba kayo? Masarap bang makita sa inyo yung liwanag ng Kristo? Amen. Palakpakan ng Panginoon. Praise God. Ako po nagagalak dahil nakarating ako sa lugar na ito. At dati nga po talaga, ang hinahanap ko, siyempre, hinahanap natin yung nakaraan. Sabi ko pa sa yung dati mo, church, yung panahon na kami pupunta ko sa Rome at nagkasal sa lugar na ito. Dati yung church. Pero biyaya, at mahanapin nyo nga, may bago ang Diyos para sa inyo. Amen? Sa lugar na ito. At tunay po ito ipal. Amen? Sabi nga, mas maganda yung ngayon isa dati. Hindi naman lagi ang promise ng Lord. Diba? Yung lagi ang promise ng Panginoon. At ako po ay si Pastor Oliver Sabela, nakakao po ni Pastor Ron, at sa Diyos po po. Pag-isip tayo. So, at alam mo po, hindi naman kailangan magpagwapo lang sa likod ng Panginoon. Dahil ang Panginoon po, kung pumunta rito, hindi nga gwapo. Dahil ang expect lang nila, pagkaraniwang tao, wala physical lang. No? Kaya pag tinignan mo yung pastor mo, ibig sabihin, iyan talaga yung kamukha ng Diyos. Diba? Kahit po ba'y wangis ng Diyos? Amen. Salamat sa Panginoon. Dahil tayo ay tinulag sa kanyang wangis. Hindi nga tayo maniniwala wangis kayo ng gulilya, ng urunggutan, ng hippopotamus. Wangis tayo ng Diyos. Sabi po din tayo, winangis sa mga, sa mga hayop na yun. Dahil tayo ipinaris ng Panginoon sa kanyang wangis. Maalala ko rin po na sa lugar na ito ay sabi nga marami po kayong alaala at marami din po akong alaala. Sabi nga, masulat na alaala mo. Putol po yung dahil talagang baka kami po sa Lord. At ang lugar na ito po, ang lugar ng Pola, Nawahan, Siguro. Nung panahon po yan, ako po ay isang binatang alagalag. Ako po ang may tricycle na may sabit na tabo, timba, banger. Nagbebenta ba si Pastor? Parang nagkamali kaya ng nagtitinda na pag isang bento. Tricycle po na maraming sabit. Imagine nyo na nandun po lahat, kapihasaan. Baka nga naging customer ko kayo. Pero lahat po yung dinisign mo para sa mission. Mayroon po si Pastor sa lugar na ito. Kasi hindi naman ito ko rin Pastor. At marami kong ginagawa Panginoon. At marami na tayo ginagawa pagtaka sa Diyos. Sa mga yung mga tumakas sa gawain ng Panginoon. Sila marami kayong karanasan. Paano kayo kasi may karanasan ngayon? At dahil sa mga karanasan nyo, doon kayo magtatagumpay. At mga patunayan nyo, napakabait ng Diyos. Nasaan ka? Diba? Nang tawagin ka ng Panginoon. Nasaan ka? Nasaan ba ang puso nyo? Nung bago kayo tawagin ng Diyos.
Nasaan ba kayo noong panahon na hindi pa nila nakakilala ang Diyos? Iniisip ko mga pastor, ano kaya kung hindi ko nakilala ang Diyos ngayon? Nasaan ba kaya ako? Nasaan ka pa kaya pastor? Nasaan kaya kayo? Kung hindi nyo nakilala ngayon ang Diyos. Marahil po ay wala na kayo. At baka wala na rin kayo. Pero biyaya pa rin ng Panginoon, binago po kayo ng Diyos. Pinagpala kayo ng Panginoon at tinawag kayo at sumunod kayo sa plano ng Panginoon. Tayo po yung po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Kapag ba natin salamat po? Pinupuri ka po namin pinapasalamatan. Ikaw ang tumatayo ngayon sa aming harapan. Ikaw na magsasalita. Ikaw na mag-uusap. Basahin niyo po ang aming usap. Upang ang mga sarili na hangarin, mga sarili namin agenda, mga sarili namin pananaw, ay hindi ito ang maganap. Sabi mo, Panginoon, huwag ang sarili namin, Panginoon, kundi ang ibig mo. Unahin namin ang iyong kaharian, katuwiran, at lahat ng bagay na inarasal dito sa amin. At kung nakilala ka nga po namin, una na po kami natin. Ikaw ang Alpha at Omega. Ang Panginoon, noon, ngayon, magpakailangan. Ikaw din ang Diyos na hindi nakikilala. Ikaw din nga sabihin ko sa kanila na ako'y si ako na. Lord, salamat Panginoon sa umamin. Sinamba ka namin noon, pagaman hindi ka namin nakilala. At patuloy ka namin sinasamba, ngayong nakilala ka namin. Ang matagal, sinawarin sa iyo. Sinunod ang aming nasa. Pero, dito kami nagtagumpay. Marami pong mga nuro namin Panginoon ang naghanap ng tunay na kaligtasan. Dinala kami sa daan na akala nila tama. Pero ang dulo tayo papahamakay. At tiniliminala ang apat niya sa ilalim. Pero sa tamang Panginoon, sa panahon na ito, hindi na po kami lumalakad doon. Pinagaling po kami sa sumpa ng kahirapan. Sumpaan ng sakit ng ramdaman. Pinagaling po kami sa pusong katagas. At pinagaling po kami ng pusong masulong na nagasunin po. Kaya ang Panginoon na mag-usap ka. Maghari ka, magsalita ka. Nito po kami sumusunod sa kalooban. Sa iyo namin itinataas ang mataas na papuri para kalang pagwalaan sa tamang pangalan ng Jesus. Amen. Panapakan po natin ang ating isang kabuhay. Ang Panginoon ko ay hindi nagpapabaya. Sabi ka. Hindi katulad ng inaakala ng ilan. At ang Diyos ay totoo nga buhay. Amen? At ang bawat isa sa atin ay maraming katanungan na minsan ay hindi masagot. Marami tayong gustong malaman, ngunit pagkalaman naman natin, pinatalihan natin. Diba? Kaya ang unang inaayos lang sa atin, ang puso po natin. Diba? Buksan po natin yung ating Biblia sa Ezekiel 36. Ito po ba ang sabi ng Panginoon? Kasi hindi nyo naman mapapakinggan ang salita ng Diyos at hindi natin maunawaan yun kung hindi nga ayos ang ating mga puso. Kung galit kayo sa tagapagturo, kung kayo ay may dalang pasanin, kung kayo ay may mga karanasan, kung kayo may dalang kabigatan, kung kayo may mga karga at walang tiwala. Kaya
gusto ng Panginoon na ayusin ang iyong puso. At yun talaga yung inner ng ating buhay. Kung sa mundong ito ay sabi nga earth, yun yung core, yung gitna ng mundo. Yung siyang kumakapit sa lahat ng bagay na meron kung bakit tayo nakatatayo sa lugar ng daigdig at hindi tayo lutang. Kung lalabas tayo sa earth na ito, sa lutang, walang gravity. At yun po yung gusto ipakita sa atin ng Panginoon. Sa paglapit natin sa Diyos, yun ang ginagawa ng Panginoon. Pinagagaling na sakit karamdaman, pero unang-una yan ay ayusin yung puso. Diba? Sa paglapit mo sa Panginoon. Lumapit kayo dito sa lugar na ito, hindi kayo binayaran. Lumapit kayo sa lugar na ito, hindi kayo pinapasahod. Lumapit kayo dito, kayo pa nga, nagbibigay. Anong benefits niyo? Sabi nung ba wala ka? Akala lang nila. Subukan nyo. Kung wala, makikita nyo pagkakaiba. Ano pong sabi? Sino pong gusto bumasa? Dahil sabi ng Panginoon, mapalad ang nakikinig, mapalad din yung bumabasa. Gusto ko po kayo maging mapalad. Sino po gusto magbasa? Ano po sabi dyan? Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Sabi po sa Ezekiel chapter 36, verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Napaka natin ang takyo. Yung puso masuwayin. Papantay niya ng puso masunurin. Bagay na bagay ito sa asawa ko. Yan. Kasabi. Uy, sa'yo ito. Huwag mo ituro mo talaga mo. Para sa'yo talaga yung hindi para sa kanya. Dahil siya, personal niya yan. Kasabihin naman niya, personal niya rito. Inaayos yung puso ko. Inaayos naman yung puso niyo, kaya kayo narito. Masuwahin na tayo. Dapat, kaya kung wala sila rito dahil masuwahin. Bakit kayo narito? Kasi masunurin na kayo. Diba? Dati naman nga wala kayo rito Ilan ang pastor, diba? Pero yung benefits ng ginawa ng Diyos sa atin, lumulublog talaga tayo kahit libuhan, bumabalik tayo sa pusali. Tulad ng baboy na kahit naliguan. Yung aso, naliguan, ba't kayo tiniliguan ko na ba? Ay, gusto naman ako gusto din. Habusin na naman. Yung ginagawa, tinatalihan, binibilan sa araw. So, salamat sa Panginoon, ang puso ang pinapantay. Kaya kung pinatay mo yung baboy, yung puso ng tupa, hindi yan malublog kasi bago galing ng tupa. Kapag naman kalabaw at saka baka, ang kalabaw nalublog. Dahil hindi pwedeng hindi palulublogin. Bakit mamamatay? Kaya ang katangian na binigay sa inyo ng Diyos, puso mapagmahal. Amen? Kasi sino ba si Kristo? Di ba siya yung mapagmahal? Kaya binigyan ka ng puso. Sabi nila sa amin, dalawang puso. Yan, dalawa na. Kaya lang, itapon nyo na yung isa. Di ba lang, pinalitan. At napakabait po ng Diyos. Ako'y natutuwa sa Diyos dahil yun yung ibigay sa akin ng Panginoon, ibigay sa akin ng Diyos na puso. Sabi nga ni Pastor, kung ako tatanungin, malay ko ba na bakit pa tinawag niya sa bakit hindi naman pangasawa kong pastor ang pangasawa ko. Ay kung hindi. Napalagay ko. Kung hindi, yun ang ibinigay sa'yo. Nasaan ka? Ano sitwasyon ng buhay? Di ba? Minsan, pinapanggihan natin yung mga provision ng Diyos. Yung magandang benefits sa dulo. Minsan hindi natin nakikita, pero yung pala, ang resulta nun, sa dulo. Saan ba ang dating pala? Sa unahan o sa ulihan? Kasi wala o sa tapusan. Sa
So, umpisa pa lang, binigyan ka na rin. Tapos sa dulo, corona na rin. Di ba? Sabi nga ng Panginoon, nagagalak siya ni Mikhail. Tapos sa huli, nagpahinga siya. Pinagbasta niya, natuwa siya, nagalak siya. Kaya sa huli, may nagtimpala. Saan yun? Sa pahaya. Basahin. At doon yung mga nagtimpala na ibinigay ng Diyos sa mga magtatagumpahan niya. Sarap kayo. Yung masarap, ini-imagine pa lang namin itong dalawang tiles na ito hanggang dulo, tiles na ginto, yung pwede mong ibenta, pwede mong sangla, pwede mong, di ba, gawin sinsing, pwede mong gawin, di ba, pwede ipangkaran to. Bakit tunay na ginto? Lantay na ginto ang karsada doon. Pero bakit pinata ng Diyos ang puso mo? Kasi nga, pagpunta ng langit at ang puso mo pa rin puso makalaman, puso gahamay, hindi pwede doon. Yung mapakbakin mo yung tiles eh. Hahanap ka ng pagbebentahan. Kasi kung ano yung ugali mo, daladala mo yun. Susundan ka ng iyong mga gawa ay gawa mo yun. Ugali natin. Habi natin. Bukang bibig natin. Trabaho ng tayo natin. Mga pakinggan yung mga tismisan. Yung mga ang gusto natin pakinggan yung mga hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Yung mga hilig natin. Kaya nga, tunay na ginagawa ng Diyos, yung puso yung binago. Kasi kahit baguhin namin yung mukha mo, diba? Sa mga showtime, sa mga sa TV, binabago nila yung kamukha kami. Kaya mo diba? Ano kalay kami, diba? Pero hindi, lalabas talaga kung sino ba. Bakit? Padadaanin tayo ng Diyos sa apoy. Padadaanin na tayo ng Panginoon sa apoy at lalabas ang totoo. Dalisay ka tayo. Tatanggalin ang lahat ng bagay na marumi sa buhay mo. Handa ka ba? Amen? Pagka natin ang Panginoon. Sabihin mo, handa na ako! Amen! Kasi pagharap ka sa labas, yun ang tunay ng pagkipaglaban. Pagharap nyo sa labas, yun ang tunay na laban. Doon lalabas yung pagiging militar mo, pagiging sundalo mo, na lingkod ng Diyos. Paglabas mo, doon makikita nila na ikaw ay nakisig. May hawak ng tabak ng salita ng Diyos. Makikita na sa iyo yung helmet na ikaw ay may kaligtasan. Yung balutin ng kimaluhin. Ikaw may katotohanan. But the truth, may kanya pa ka na paghayo na habang nagtatrabaho, yun, nasasabi mo, napakabait ng word. Kumita ako, yun. Kumita ako ng 300, 400. Ang gastos ko, 500. Tumutang pa ako tira. Sabi, sino ba babayad? Pinapakita ko na. Alam ko sabihin ng Diyos ang magbabayad. Ang tanong niya, pagbabayarin mo Diyos. Pero ang Diyos ay tama, provide. Amen? Pero sa napakabait ng words, hindi ng Panginoon ang mawasa ka. Hindi ng Diyos ang mapahiya ka sa pagtatanggol ka niya. Dahil ang puso mo, tama. Pero nasabi ng Panginoon, kapag malinis ang iyong puso, makikita mo ang Diyos. Matanda yun. Kung paano pinamamasdan ng Diyos yung earth, kitang-kita niya. Kahit dahil makaliit, gumagamit tayo ng magnifying glass, gumagamit tayo ng microscope, kahit may germs, kita ka. Sa totoo naman, tingnan Diyos din sa atin maliit. Tayo tulad din lang ng usok. Tulad din lang ng langgam. Kung tayo naman, bakit ka dami mong sinasabi na minsan yung mga bagay na binanggit ng mga hayop sa Biblia, tayo rin ay tulad ng butiki, hamak man, maliit, pero nasa bahay ng hari. Nakapapasok kayo kahit sa kanilang palasyo.
Ganyan daw ang mga born again. Napopromote. Tama sa inyo provision. Yun eh, palakpakan natin ng Panginoon. Tama sa inyo ang provision ng Panginoon. Bakit? Sino bang napapagkatiwalaan? Ang lingkod ng Diyos. Sino bang hindi gahaman? Hindi ikaw na lingkod ng Diyos. Sino bang masipag? Hindi siyempre ikaw na lingkod ng Diyos. Eh kung hindi ka masipag, hindi ka mapagkatiwalaan ng mundo ito, paano ka pagpitiwalaan ng Diyos? Ang tunay ng kayamanan. Ano ang meron dito? Faith. Hello? Faith lang ang buhay dito. Hindi ito totoong buhay. Inaakala ng ilan. Kaya sila greedy. Madamot. Kaya sila yung mayaman. Anong tawag? Anong ginagawa? Kaya? Ang bilis. Ha? Kaya isang tingnan namin doon, nagustuhan na agad. May gusto sa akin. Kumarap lang kasi gano'n. Hindi ka ako may sa akin. Kunting kurap na. Nangilap ka naman. Oo, may sakit lang talaga. Alam niyo po, ang isang mata, darating ang Panginoon. Bakit? Inatake sa puso. Patay na, di ba? Dumating sa kanyang Panginoon, hindi ba? Dumating na. Kaya lang, hindi ko lang alam kung langit o doon. Nakapagsisi naman. Dahil siguro naman natin. Diba? Ito lang pala natin ng Panginoon. Bakit natin gusto na baguhin ang ating puso at pumayag pa sa operasyon? Hindi ka naman nagpunersa. Hindi na magandahan sa atin. Hindi na mga mananampalataya. Hindi tayo mapasok sa Pwersahan Church. Yeah? May mga, ano na, bawal yan. Huwag yan. Mandatory. Pero dilaan kayo sa pag-ibig. Binigyan ka ng choice. Ladies choice. Napakasarap po. Dahil ang Panginoon nung bigyan ka ng provision, sabi ng mga lalaki, binigyan ng provision, pinatulog, tinupirahan, pinaglatad niya, binigyan, yan ang asawa mo! Lord, pahit naman eh, huwag mong pulahan. Iyan eh, pupulahan mo. Tama? Kaya kung ano pagkitasan ng asawa, yung katawan niya, pasal bakit napunta tayo sa marriage, kala ko puso. Puso pa rin yung usapan natin. Tanggapin mo, pag pinag-chismisan mo yan, sino sira? Ako din. Asawa mo din. Kaya pinagtatanggol. Kaya sabi ng nanay o ng biyana, pagka pinagtatanggol mo yung asawa mo, yun naman talagang trabaho. Kasi ang pag-ibig na nakatatanggol ng kasalanan ng iniibig. Kaya parang kinusunti mo ikaw ang bunso mo, ang pamangkin mo, ang apo mo. Kasi nga, hindi na yun natin kita mo. Na nakikita mo ngayon, yung provision na magbabago din niya. Pinagtatanggol mo sa harapan ng iba, pero pinapalo mo din. Dapa. Amen? Pinagtanggol lang kita doon, pero pagdating sa bahay, dinidisiplina. Bakit? Anak po tayo ng Diyos. Kung hindi daw gawin sa'yo, hindi ka tuloy na anak. Kaya may born again, at may sumama sa born again. Magkayo, hindi siya born again. Sumama lang. Hindi siya nabago. Tapos, nung tayo ay na-born again, tinanggap mo si Kristo. Iba pa uli yun, naging matatag na uli. Nag-double portion, anointing ka na. Bakit? Si Kristo na ang nasa puso mo, nasa buhay mo. Siya na yung masusunod. Kaya kahit ayaw mo kanina sa lupa, kahit antok-nantok ka pa, bumabawi ka. Bumabawi ka. Berbrand. Hindi natin yung English. Ibig sabihin, napaka-bright ng Panginoon sa mga provision na ibinigay ng Diyos para sa iyo. Yung bangko nila, sabi ko hirap na yung tayo ng bago ng kapwa.
Yung pala naman, sarili lang natin ang babaguhin natin. Then, mababago natin. Ang Diyos ang bahala sa kanya. I-share mo lang. Wala ka na pala natin. Ako ang bahala magbago sa kanya. Marami pong bunga ng panalangin. Amen? At subok niyo. Subok niyo. Kayo po'y bunga ng dasal. Ang kalakasan po ng isang pastor, bunga ng mga panalangin. Kami po'y tumatayo dito dahil sa mga taong mahuhusay at mga may pusong dalisay na dumudalo sa Diyos. Na kaya pagdating namin dito, you are holy, you are purified people. At hindi nga po kami. Pag tinignan nyo kami sa labas, may kita nyo pa rin ang holiness. Pag tinignan nyo pa rin kami, pag nagtatrabaho, makikita nyo pa rin yung gladness. Yung binawang kaso rin. Kahit balik-balik na yun, nakatayo ka pa rin. Para kayong die. Square. Hindi na. Calamity. Dumaan ang baha. Nakatayo pa rin ba? Kasi kahit balik ka rin, square nga eh. Di ba? Yun ang matibay. Nakapunta siya sa Panginoon. Ba't kayo matataas pag pumunta? Basta parang wala ka nang binigay na buhay. Isa lang. Maraming laman. Paulit-ulit lang naman binabasa, tinuturo sa inyo ng pastor. Pero ang totoo, ang sabi ng Panginoon, malalim. Kapag i-apply mo sa buhay mo, ito'y magiging palasog. Na kahit anong pagsubo, kahit utang, kaya mong bayaran. Bakit? Anong meron ka? Huwag mo sabihin, pastor, anong meron ka? So, baka naman meron ka? Baka meron ka dyan? Hindi. Pag lumaki kayo sa amin, sasabihin namin sa anong meron ka. Kasi pinagpalan mo yung sa puso mo. Binago mo ng Diyos. Ang binigay sa ating puso ay puso masunurin. Kaya, sumunod ka sa mensahe ng Panginoon. So, nakakato mo na yata medyo malalim Tapos malumalig ka magsalita. Hindi ka na malamig tatay. Tapos ganyan ka magsalita. Pasensya na po kasi ang Diyos ay sabi na ibinigay ng Panginoon yung bago mukha, pero si Pastor dito nagsasalita. Alam niyo po napakabait ng Panginoon. Dahil hindi ko naman kayo kailangan hikayatin sa masarap at mababang salita. Ang madidigan pa sayang salita. Kasi ang totoo, ang salita ng Diyos, hindi mo na kailangan pabulak lang yun na matalas na yun, magkabilit-talit, masakit ang katotohanan. E paano? Bayaw? Sabi nga ay, yan na talagang buhay mo. Huh? E paano? Pastor, mahirap. Ayaw ko na rin. Paano kung tinawag na mayaman? Marami rin ang ayaw. Kung maranasan nila ayaw ko pala Pastor. Mas gusto ko kayo natin tayo sa buhay. Bakit iba po kasi yung ay puso dyan isa? Iba yung may puso na binago ng Panginoon. At yun po yung gusto i-enjoy, no? Yung bagong transplant sa inyo. Na dati hindi mo maibig, yung umali mo, hindi mo pakasama, hindi mo patawad, napapatawad mo. Yung anak mo na hindi mo unawaan, hindi mo unawaan mo. Ay, ang gusto ng Panginoon na makita, bunga ng pagkakatransplant sa iyo. Bunga ng pagbabago na ginawa ng Diyos para sa iyo, para sa akin. Buksan po natin yung ating Biblia sa Matthew 6:21. Sabi ko, sapagkat kung saan laroon ang iyong kayamanan, laroon din ang iyong puso. Nasa ba kayamanan? Nasa kay Pastor. Nasa kayamanan ko. Itong mga anak ko. Amen? Nasa kayamanan ko. Nasa 40 Pastor. Diba?
Nasaan ba ang kayamanan mo? Ibili ko sa Rojas ng bagong sapatos. Kaya di lang yung yaman ko. Tingnan, presyo pa! Alam niyo po, napakabayot ng Diyos. Yung inaakala natin yaman, basura lang. Gusto mo yan? Pakalitan mo na kaligayahan mo. Kotse? Sabi nga naman pasok, magkakakotse kayo! Tumanda na lagi sa mga tayo. Hindi magkakotse ka, Lola. Pero totoo, provision ng wala. Masiyahan ka kung ano meron ka. Amen. Parang pangalapin ng Panginoon. Bakit hindi mo ginawa ng Diyos sa provision? Kasi nga, dadagdagan ng Diyos. Unahin mo ako, tatanapin katuliran, at lahat ng bagay dadagdag. Kulang ba? Kung kulang, dadagdagan ko magkano ba? Ano ba kulang? Lord, kulang siya. Kaya, nung humingi siya sa Panginoon, anong hiningi? Isa na ba? Karunungan. Tama ba ang hiningi? Sabi ng Diyos, tama ang hiningi? Tama. Tama. Dahil yan ang hiningi mo, kaya dapat maghihingi ka. Tama. Kasi, ang sabi ng Diyos, dahil tama ang hiningi mo, pati hindi mo hiningi, provision ba? Ibibigay ko sa iyo. Hinangaan ba siya? Naging makapangyarihan ba siya? Naging masagana ba siya? Napamahalaan ba niya? Di ba tagumpay siya? Sa kabila ng tagumpayan na, anong sabi? Sabi niya, napakasarap. Walang kwenta lang. Pahirap lang. Nakaangtal na, pero sinabi niya, ganun lang pala yun. Kasi pag nagkakotse ka, 4 na gulo, 4 ang may maintenance mo. Pagka tumakbo ka, kailangan ng gasolina. Pagka may 10 kang kotse, kailangan mo ng driver. Pakasawuran mo yun. Kaya minsan, bagay ba sa'yo? Bagay ba sa'yo? Bagay sa'yo. Bakit lingkod ka na? Kaya pag lumisan ka, may trabaho ka, nasa na provision, nasa iyo. Masipag na driver, bago gumising, dumagalo sa simbahan, kumako ng mga member, giver, pagdating sa labas. Ano ka? Ahag din, professional din. Tumayin pa lang pangalan ng Panginoon. Okay. Humaharap ka, tumatayo ka, tumutugtog ka, gumigitara ka. Pagdating sa labas, hindi ka tutugtog sa banda ng mundo. Kung baka nung gamitin mo. Para sa Panginoon, tinawin ka lahat, nilikha ka ng Diyos para siya lang worship. Ano yung ibig sabihin? Kaya ka lang doon, para masanay ka na humaharap sa mga tao. Pag ikaw ay naging good leader, yun ay bunga ng good follower. Amen? Kasi mabuti tayo ng tagasunod. Kaya nga, binibigyan tayo ng bagong puso. Masakit yung pagdisiplina, pero pagkatapos nun, biyaya. Ang sarap. 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 Katapos nun, biyaya. Pagpapala. Sabi ng iba, kaya ako magiging buhay prinsesa. Alam mo kung may isang prinsesa na dito. At yung taga doon sa amin sa bako, sabi niya, kaya ako nagiging malaya, yung parang prinsesa na. Naku po. Sabi niya, kung gagawin lang yung prinsesa, pagkahingi ko pa. Alam niyo kung ano tayo? Nakaupo din. Tapos hindi basta pwede tumayo kasi nahihilo. Tapos ibang nag-aasikaso. Prinsesa na yan. Diba? Pero sabi nga natin,
Alam niyo po yung provision, may binigay sa kanya ng Diyos. Kami, nag-usap kami. Hindi po natin sa inyo ay hamak, sa inyo ay mahirap yung kanyang kalagayan. Pero isang provision po sa mundo ito. Sabi nga ng Panginoon, kung ikaw ay hindi tapos mapahamak ka naman sa impyerno mo kita. Kaya, okay lang. Isa, di ba? Istora. Kisa naman tayo buo nga, kompleto, pero impyerno mo kita. Kaya may mga bagay sa mundo na sinasabi natin, lahat, ituloy mo, biyaya ng Diyos. Kaya nga nung kami po ay nagtatanungan, sino yung dalawang mga anak, matigas ang ulo, yung isa mabait, yung isa paborito ng lola, yung isa paborito ng lolo. Pero bilang nanay o bilang tatay, sino ang iyong susuportahan? Sino yung mamahalin? Sino yung mamahalin? Isang mapasuway, isang namang mabait. Sino ang mamahalin mo? Ha? Yung mabait. Sa inyo? Lahat. Kung yung isa'y babae, mabait. Yung isa naman walang yak, dahil lalaki, nilulustay, dinudungutan ka sa bulsa pagka nakatalikod o tulog. Sino daw may walagaan? Kung halimbawa ikaw, sinong ikaw nga, kaso, sinong mas maganda? Sino yung gustong may paborito? O gano'n? O anong plano, anong vision mo? Yung mabait. Alam niyo po, tunay na tatay, tunay na nanay, lahat. Yung dalawang yun. Sabi ko, bakit naman? Kahit ako nagtanong, tama naman yung sinabi nyo, na yung siyempre mabait, kung bibigyan mo ng puhunan, yung nagtinegosyo. Tama? At yung siyempre, pinaghirapan namin yan. Normal lang yun, nalihin niya. Ikaw hindi ka kasi sumama eh. Hindi ka trabaho. Diba? Pero sa isang magulang, bakit bisan kinukonsinti? Parang gano'n. Lagi na lang. Ano ba yan? Binigyan nyo rin. Hindi ka pa nagtrabaho. Tatay kasi siya, nanay kasi siya. Anak ko kasi yun. Pero ano ba yun sa magulang? Makakita ko sabi ko, totoo yun? Oo. Kasi yung walang niya pa na. At yung pabay, yung mabait, sabi ng mabait, nakapagabo, o naging professional, nakaganti na daw siya. Mabait naman eh, masunurin. Ay, yung walang niya, nag-aasikaso, nagmamahal, nagbibigay. Iyak po yung magulang. Bakit? Nabago ang puso. Diba? Bakit pinagiging ko sa Panginoon? Nabago ang puso. May palakpak natin ang Panginoon. Yung usapan na bago. Baka gawin, bakit yun? Usapan na bago. Nagbagong puso, nagbagong buhay. Nakilala niya, nakita niya ang liwanag na dati ibig. Mas malaki ang pagmamahal. Yung hindi nakaganti. Paano ko namatay na? Yung magulang. Sino mas malakas ang iyan? Yeah? Walang iyan. Yeah? Bakit? Sabi ng kapatid, hindi ko ngayon pupunta na ng Mansanas. Hindi ko kaya bumalik. Hanggang tayo nabubuhay, di ba? Hanggang magagawa, ginagawa na. Hindi na natin na ibabalik di ba? At hindi nga ito tunay na tahanan. At ang tahanan natin doon. Kaya lahat ng sakripisyo mo rito, hindi sayang. Kaya dati ang pananaw natin, pag nagbigay ka, nawa mo lang. Wala na. Nung maging Kristiyano ka, nabago. Bakit? Kasi nag-ipon ka na tayo mana sa langit. Di ka na thank you. Di ka na magdamda. Tagapagmahal ako naman eh. Amen? Ang buhay na walang hanggan. Ang eternity. Yung walang hanggang buhay.
Amen? Nakakabait ng Lord. Yung mga provision na yun, bakit doon? Di mag-withdraw ka. Si Pastor, nag-utay mag-withdraw. Nagtatay ng bahay. Pwede naman. Amen? Inano naman sa atin ang provision. Sabi sa Matthew 12:34. Lahi ng mga ulo po. Paano kayo makakapagsabi ng mabubuting bagay kayong masasama? Gayong masama daw sila. Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Kaya patotoo ni sister, tama ba? Yung ginawa ng mga kapitbahay, kaibigan niya, kaibigan ko pa naman. Siyang nag-down sa akin, pinapakat pa, pinilat pa. Naunawaan niya, kasi Kristiyano siya. Dahil Kristiyano tayo. Dahil ginagawa tayo. Bakit nakangisi ka pa? Tinanggal na natin ka sa provision. Ng trabaho. Binumasa mo na nga sa ako. Nandiyan ka pa rin, kaya nag-resign. Kasi ikaw ang tunay na Kristiyano. Iba yung nakakaunawa. Iba yung ibang bakit nandiyan? Pakisamahan mo sila. Yung inyong mga amo. Malulupit man. Bakit pa? Dahil mo sila kalupit. Kaya sabi naman sa kanila, mga amo! Huwag yung magkakalupitan. Hindi talaga ako kasi sa kanila. At tungkulin mo lang sumunod. Amen? Amen. Pag sumunod niya si Pastor, babalan! Siya, naman na tayo. Ngayon, kung gusto mong pakita ng Diyos sa ating buhay, ay, yung provision na. Napakasarap. I-enjoy nyo. Yeah. Kapag may ministeryo ka sa Panginoon at ginagawa mo yung ministeryo mo, i-enjoy mo. Kaya sila umalis sa church kasi wala silang ministeryo. Na kahit lumayo, hindi nabalik. Pati biyaya, hindi nabalik. Basta, pray mo ako mag-agad. Mapadala ako. Nakakalimutan yun. Pero dahil ginagawa puso, nagpapadala yun. Amen? Amen. Kasi kabago ng puso niya, subok po yun. Yung binabanggit ko na isang prinsesa, dalaga, nag-aral nga sa probinsya, nag-duty ka sa probinsya, 10 taon, balik ang sahod, 3 buwan, bagong masahod. Nakita ng Diyos. Ginamit yung isang pinsan namin sa mga sabi na rito, sumama ka sa amin. Ako, kung ganito parang train ko, train na train. Lumabang ka. Lumaban. Nagkasawa, nagkabahay, nagkaroon ng dalawa, nakatulong sa pamilya, nagkaroon ng pabro ng kamarami sa kanya magkakapatid. Sila po shampoo ng magkakapatid. Pero marami po siyang natulungan. Provision. Okay? Walang pakalala ng Panginoon. Bunga ng church. Yung provision sa kanya. Peace lang. Kahit nagka-boyfriend siya, napikot ang iba, lumuha siya, hindi naman nakasino para sa iyo. Binigay siya ng asawa. At nasasabi niya, that is God's will. Talagang plano mo. Masakit, ayaw mo. Hindi naman yun ang gusto ko. Yung gusto ko. Pinapikot naman. Wala akong magagawa. Lumuha mama, ito ang plano ko sa'yo. Sabi mo, the destiny. Alam niyo po, napakabait ng Panginoon. Yung plano niya sa'yo, hindi ka talaga ipapahama. Amen. Hindi naman eh. Yung plano ng tatay, hindi ka naman talaga gustong gulpihin. Hindi ka naman gustong pahirapan. Gusto talaga magbago ka. Pag nagbago ka lang, binibigay ko sa'yo. Utang pa ka, bayarin pa ka ngayon. Napagmamahal ng magulang. Dahil nagmamahal sila, nakatatakot na iniibig. Yung pag-ibig. Kaya sabi ko lang. Walang na. Hindi ko gusto masimpa. Sa budget 1225, alam mo kung sabi ko.
mabuti ang sinasabi ng mabuting tao. Sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Kaya ka magtataka. Huwag ka nang magduda. Kaya babakuhin na pagbakuhin ng Diyos ang puso niya. Kaya ang gagawin mo, pagpray mo. Anong gagawin mo? Ang sabi ng Diyos, gawin mo ng mabuti, gawin mo ng lihim, ikaluhan mo ng palihim. Kasi pag binigay mo ng harapan, tatanggapin ba? Hindi, ganit sa'yo eh. Ngayon, pag palihim, ano pangalan niyo po? John. Pakibigay kay nanay, anong pangalan niyo po? Hindi, Alisa, huwag mo na sabihin na sa akin. Hindi tatanggapin. Amen? Hindi, kailangan mo. Hindi, alam mo, hindi tatanggapin sa taas mo. Kaya, lihim. Ngayon, naibigay, nakatulong. Pakalan. Kaya, guys sa Tiyo. Tiyo, salamat. Wala ka naman yun. Kaya pala, pumisipin na utang yun. Kaya pala, tama ba yun? Tama. Bakit? Sabi ng Biblia. Ano nangyari? Para daw siya nilagay ng baga sa ulo. Pag nalaman mo, papapunsin mo. Nalulong mo na eh, hindi mo luha. No? Nasa loob na kahit isang walang sukat. Isang pastora, kasama namin, sa mission, bigla na pag-aaral kami sa isang upukan na may bote. Natahingin po siya. Tahingin mo na. Para masarap niya. Kumain. Sarap na. Isa ka. Nagtanong. Ano po yun? Nagtanong. Sawa. Nagtanong ka kasi. Sabi nyo dito, kumain ka. Walang tanong-tanong. Baka ba tigatik ang budik? Biblikan? Biblikan. Inihain sa'yo. Ano gagawin mo? Panalangin mo. Pasalamat. Malinis ba? Malinis. Ibig sabihin, hindi ka nasa palisa. Lahat, may papasalamat mo. Sige, salamat. Nung ako bigyan naman nga ng saging, ito, nagato. Pinagpala sila. Kasi yung bawat blessing, tinatanggap. Para ang purpose mo, pagpalain sila. Bakit? Bago lang puso mo. Meron po kami sa kalakan na para kabataan. Yung babies ko to. Ayaw ko nila kabataan. Utang na loob ko rin. Tama naman. Hindi para sa inyo, dahil kayo mahirap naman. Pangahaba ko. Yun? Pero napakabait ng Diyos. Yung provision, kaya ako tinanggap para hindi para sa iyo, para sa kanya. Kaya tinatanggap ko yung padala ng anak. Hindi para sa iyo. Para sa akin na matuto magbigay. At yun ang mensahe ng Panginoon sa buhay natin. Binago ang puso mo, binago ako, at bago ka lang nila lang, wala nang dapat ang tao. Kung inaka ko sa cross, kasama ni Kristo sa cross, hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo na. Yun ang panalang natin. Okay? Palagpakan natin ang Panginoon. Kaya, magay ka, galante ka, mapagbigay ka, mapapahal ka, nasa iyo ang fruit of the Holy Spirit. Sakit ka ba? May sakit ka ba? Wala na. Kahit tatahol ka, wala na. Kasi nga may faith ka. Alam mo na yung faith ang samantala lang. Dahil may provision na yun. Dahil ito, dahil dito. At tayo po ang tumayo. Kita ko na eh. Salamat sa Panginoon. Tayo po tumayo. Tayo po nanalangin. Itaas po natin ang ating kamay. Panginoon, ito po ang mga salita. Ang provision niya po para sa kanila. Ito po, tapak sa kanila. Tapak din po sa akin. Kung bago po sila nawawala nila ako man, Lord, dahil nawawala ko, ang totoo pag-ibig mo, hanggang na hindi kami nais mo, paano? O nais na kami maghirap, o manatili na lang sa kahirapan, o manatili na lang na walang pag-asa. Kami binibigay mo isang pag-asa na di kaya gawin ng pananalapi. Isang pag-asa na hindi kaya pantayan ng aming katawan. Na ang katawan nila nanghihina, nabubulok, bumabalik sa dami ng iyo.
Pero meron kami ngayon, isang provision na maging anak, maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lord, salamat po na kailan magsigawan, binamo ko ng Diyos. Kailan nagsigawan na kami ay tunay na born again, pinatawag, pinagap ka bilang Panginoon tagapagligtas ng aming buhay. Isang provision, Panginoon, na hawakan ang aming kamay, pagpapalan. Sabihin ang aming labi, magagana. At ang provision, Panginoon, ay lahat ng ideklara namin, at tanong namin, ay amin, dahil ikaw po sa amin. Dahil malinis ang aming puso, nakita namin ang provision mo. Unay nga, Panginoon. Anak din ni Abraham ang tao nito. Sinabi mo yung Zaccheo, Panginoon. Nagsisi, nagbayad, nagbalik ng nadaya, nagbagong buhay. At narito kami, Panginoon, nagbabagong buhay. Dahil sa provision mo. Hindi dahil sa aming gawa. At nakakabuti mo, Panginoon. Napakasarap. Higit sa kaya ng salapi. Higit sa kaya ng katawan. Kaya sabi mo, Panginoon, sa mahilangan. Magpakayaman sila sa mabuti mo. Bumili sila. Sabi sa Revelation, bumili sila ng purong ginto upang maging totoo silang mayaman. Bumili sila ng damit para matakpan ang kahumanan. Kaya sa ng provision, nasa mga lingkod ng Panginoon, ibibigay ang kayamanan nila para sa mga tao na sa iyo na natili. Kaya kami narito kami naman na nanatili. Pinapangaral at sinasabi ang provision mo. Binabago mo kami araw-araw. Dinadalisay mo kami araw-araw. Sapagkat ikaw ay holy God. At ang lugar na ito'y holy nation. At napakasarap na sikrit, Panginoon, na sabi mo, maging banal kami sapagkat ikaw ay banal. Maging matuloy kami sapagkat ikaw ay matuloy. Dito kami dumadaan, Panginoon, sa nilakaran mo. Magkipon man, mahirap man, pinagtatawanan man, pero may katotohanan yun. May kaligtasan. Masarap, Panginoon. Kakunti man sa laping hawak ng hawak ng sabi mo, pagkat naghihirap, mahalaga ito kasayang sa tamba ng mga masasama, buong mga lahat. Provision mo, Panginoon, ginto ang pila na meron kami kahit kakaunti. Nung tumingin ka, Panginoon, ng nagkaroon, tinignan mo yung makapal at tinignan mo yung barya. Lahat-lahat sa kanya ang barya mo. Lahat-lahat. Pero doon sa makapal, marami pang pera. Kalabisan, mumurahin lang. Hindi niya kayang ibigay ng lahat. Kaya sino bibigay ko ng pagpapala ng labis-labis? Yung tinitingnan ng iba na hawak na barera, ang provision nasa mga lingkod mo. Pinili mo ang mga kapal. Hiyain ang marunong. Pinili mo ang mga may sakit upang sila ay makaranas ng himala, Panginoon. At narito ang mga tao niyo. Nasa amin, Panginoon, ng provision. Ibinibigay mo at ibibigay nila walang bayan. Dahil provision mo. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. Pinapasalamat. Sa iyo, honor. Sa iyo, glory. In the name of Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos.